the Lord is good and His mercies endures forever. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga nanonood ng replay. Isang magandang araw sa inyo. You know, we are always encouraged to see thousands of people viewing our online service kahit sa the whole week. Makikita natin ang pag-increase. Ibig sabihin ng mga tao, binabalikan nila at chinecheck kung ano po yung mga naisasalang natin dito. Kaya lalo naman po namin ginagalingan because the Lord deserves all our best. Amen. Ngayon po ang third week ng ating series na Crown with Strength. At pinamagatan ko po ang aking pong mensahe ngayong gabi na Crown with Strength and Generosity. Bakit nga ba idudugtong natin yung generosity sa strength? Mamaya po makikita natin that it is so linked together that being generous is a strength. At karamihan dyan, mga kababaihan, are really known as to be generous people. So, tingnan po natin yung word, the crown with strength. Pag sinabi kasing strength, ibig sabihin ito katatagan. Hindi po ito usapin ng lakas. Dahil series po ito ng mga for women, at hindi po masasabi na mas malakas ang babae sa lalaki by reason of physique or, strength. Talagang itinalaga na ang lalaki ay may kakaibang kisig at lakas. Kaya nga sabi sa Bible, the women are considered as a weaker vessel. Alright, so pagiging matatag, ang ibig sabihin ng crown with strength, may tibay o maaasahan. So, women of strength in the New Testament, we will see na meron tayong makikitang mga babaeng may malalalim na pananampalataya, mga kababaihan na may tibay ng loob, at tingnan ninyo kung kasama kayo rito. Mga babaeng ang puso ay handang sumunod sa Diyos. They may not all have big titles, but they made a lasting impact in the story of salvation. So let's look at these women and how their stories inspire us today. Unang-una, makikita natin si Mary Magdalene. Kung tawagin si Maria Magdalena. Ang pangalan niyo ba ay Magdalena o Maria? Sa John chapter 20 verses 1 to 18, makikita natin ang story ni Mary Magdalene. Isang kwento ng katatagan. She was delivered from 7 demons. Can you imagine, ang kanyang nakaraan, inaalihan siya ng masamang spirito, mga demonyo, at hindi lang isa, hindi lang 3, kundi 7 demonyo ang nasa kanyang katawan. And from then on, she followed Jesus faithfully. Nakakilala siya sa Diyos, sa Panginoong Jesus, and she stayed with Jesus. In fact, she even stayed at the cross and was the first to see Him risen. Napakagandang storya from a dark past to become a woman who is loyal, who is brave, who is faithful. Tunay nga na isang larawan ng katatagan si Mary Magdalene. And also we have this woman called Priscilla. Excuse me po. Si Priscilla, makikita natin ang kanyang kwento sa Acts chapter 18 verses 24 to 26. Sa mga nagta-take down on notes, isulat nyo lamang po ito. Acts chapter 18 verses 24 to 26. And she was a wise teacher. Di lang siya guro, pero siya rin ay leader nung kanyang kapanahunan. In fact, she was so good as a teacher and as a leader that she mentored Aquila and Apollos, who are known to be leaders in the early church. So si Aquila and si Apollos, ang nag-mentor ay babae na ang pangalan ay si Priscilla. Isa na namang kwento ng katatagan. Isang magaling na preacher, si Priscilla. And her story reminds us that women can lead with wisdom and strength. Meron ding babae na ang pangalan ay si Phoebe. Baka hindi po ninyo ito naririnig madalas. Alam lang natin ang mga kababaihan na sikat doon, like si Dorcas, si Anna, si Mary, si Maria, si Elizabeth. But there's a woman called Phoebe. Hindi si Phoebe. Spelling na kanyang Phoebe ay P-H-O-E-B-E. Yan. Sa Romans chapter 16, ang kanyang kwento, verses 1 to 2. Isang kwento ng katatagan. And she was described by Paul
as a deacon and a helper of many. She was trusted with delivering the letter to the Romans. Siya ay taga-abot ng sulat sa mga Romans. At isang strong and dependable na matatawag itong si Phoebe. You know, there are many women in the Bible that are not often preached. Isa na rin doon si Lydia. Kung ang pangalan niyo ay Lydia, pakinggan ninyo ito. Si Lydia ay negosyante. And she's a strong businesswoman, a successful businesswoman, pero humble siya. Sa gitna ng kanyang success, pinili niyang magkaroon ng kababaan ng loob at nang makinig siya kay Paul, she got baptized and opened her home for ministry. Yan, di ba hindi natin normal na naririnig? Binuksan niya ang kanyang tahanan, mag-Bible study kayo sa amin. Ang sabi ng tanyag na negosyanteng ito, mayamang negosyante. Kaya ang simbahan sa Philippi ay nag-umpisa because of her great hospitality. Can you imagine? Yung inyong pagluluto, yung inyong pagbubukas ng tahanan can go a long way. And it can even open up to launch a church. At yun na nga ang nangyari sa church in Philippi. Meron ding babaeng tinatawag si Anna, isa siyang prophetess. Sa Luke chapter 2 verses 36 to 38 ang kanyang kwento, balo siya for many years. Alam niyo ba, nung nag-asawa itong si Anna, 7 taon lang niya nakasama ang kanyang asawa bago ito namatay. At nung namatay ang kanyang asawa, nakasama niya, pumunta siya sa templo at nagsilbi siya sa Diyos hanggang siya ay abutin ng 84 years old. Ayan ang kwento ni Anna the prophetess. In fact, she worshiped day and night at the temple. Hindi siya nagpalungkot-lungkot na, naku po, byuda na ako, wala nang saysay ang buhay ko, wala nang aking asawa. No, but she served God. Kung siya ay nag-asawa ng mga may certain age, ng mga kapanahunan na yon, maybe because she lived until 84 years old, nagsilbi siya for about 60 years, 60 to 60 plus years. And that was her story. She fasted, she prayed, and she just served the Lord with all her heart. In fact, nakita pa niya ang kapanganakan ng Messiah, si Jesus. God gave her the privilege to see baby Jesus and prophesy about Him. Napakaganda. Those were just examples. Ni-rundown ko po ito sa inyo para magkaroon tayo ng kakaibang kaalaman pa sa mga kababaihan na may kwento ng katatagan, may kwento ng pagiging reliable, trustworthy, maaasahan. Because we are called to be people of strength, generous people, crowned with strength. Amen. By the Lord Jesus Christ. So tonight, makikita natin sa Proverbs 31, ito ang ating text. Ito ang ating key verses from verses 20 to 25. At babasahin ko po ito sa inyo. Sabi sa English, ito po ang tinatawag na the virtuous woman. But in Tagalog, okay, we will read this in Tagalog. Sabi dito, bukas ang kanyang palad sa mahihirap at laging bukas ang kamay sa mga nangangailangan. Hindi siya nababahala kahit sa panahon ng taglamig, sapagkat ang buong sambahayan niya'y may kasuotang mainit. Suot niya'y katatagan at karangalan. Patungkol to sa babaeng dakila at buong siglang humaharap sa kinabukasan. Yan ang description. Ang babaeng ito ay naputungan o nakoronahan ng katatagan at karangalan. At yan po ang ating portion, ang ating calling. Women, we are all called to be crowned with honor, with strength. Ang ganda sa Tagalog, ano, katatagan at karangalan. Yun ang sinusuot daw na parang damit araw-araw. Pwede nating piliing manghina, pwede nating piliin na parang manglupaypay at parang give up, pero sinusuot natin ang damit ng katatagan. Hindi sumusuko, lumalaban sa buhay. Amen. So women carry a unique kind of strength. One shaped by sacrifice, by distance sa mga OFW. Yan ang suot-suot natin. Strength shaped by hard work. Di ba kahit gusto nyo nang matulog, hindi kayo matulog?
Minsan yung oras na ng tulog, tinawag pa kayo sa opisina. Alam niyo po ba yung ating kaninang MC si Pastor Leo, minsan pag tinawag po yan ng Sabado magdamag, magangaral pa siya kinabukasan. Kailangan isuot ang katatagan, ang damit ng katatagan, araw-araw. Tulad ng babae sa Proverbs chapter 31. So we carry this unique kind of strength and deep love for our families. Kaya nakakayanan natin ang lahat, hindi ba? Kung wala naman kayong ipinaglalaban sa buhay at yung parang pinoprotektahan, marami na siguro ang gumive up talaga. At sasabihin, ayoko na magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko nang umuwi. Di ba? May mga ganong kadramahan kung minsan. Pero dahil maiisip na naman ang mga bayarin, maiisip na naman ang mga eskwelahan na hindi pa nakatatapos ang si Junjun, hindi pa nakaka-graduate at mag-enrollment na naman, wala na namang pangtustos. Kaya lumalakas. Nakakahugot ng lakas. So just like Proverbs 31 woman, many women rise early. Yan, hindi ako early riser na babae. They work tirelessly and carry burdens quietly. Maaring nanonood kayo ngayon at kayo yung isa nito na you carry the burden quietly. Hindi nyo masabi sa iba, wala kayong mapagsabihan, mahingahan, dahil sinubukan yung hingahan ng inyong kaibigan, ichinismis kayo. Alam mo ba, si friend, ganito siya. But all of us with extraordinary resilience, yan ang dapat nating kabit-kabit sa buhay. Yung, kung tawagin, ang titibay ng mga kababaihang ito. Alam niyo po, last week, chinek ko po yung mga babae, mga nanay na sinelebrate natin dito sa Cornerstone. And I realized we had 400 plus, about 413 mothers celebrated last Mother's Day sa ating 6 services. Can you imagine? Ang naisip ko po nito, ito ay mga 400 mga pamilya na walang nanay. Kung nasaan man sila ang mga pamilya nila. Yung anak nila ay hiwalay sa kanila, o meron din namang mga nanay na nandito rin ang anak nila sa Singapore. Pero nakita ninyo, larawan ng sakripisyo, larawan ng katatagan, at tunay na malasakit sa pamilya at mga anak. So I have 3 points tonight to share with you, crowned with strength. Ano tong strength na ito? This is the strength to bless others, to be generous. Lakas pala yun. Yung pagiging mapagbigay. May taglay na lakas na magpala ng iba. Kanina binasa natin sa verse 20, ang sabi rito, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Bukas ang kanyang palad sa mahihirap at laging bukas ang kamay sa mga nangangailangan. Hindi ito kung kailan niya lang feel magbigay. Kung hindi, second nature ng virtuous woman na ito, she's crowned with strength that she's able to bless. Naging lakas niya ito. At automatic sa kanya, pag may nakita siyang pangangailangan, nag-iisip siya ng paraan paano matustusan. Kaya sabi doon, she opens her arms to the poor. She's a very welcoming woman, na kagaya ng marami sa nanonood sa atin ngayong gabi. Are you a welcoming woman? A woman with a big heart, a generous heart? Hallelujah. Do you extend your hands to the needy? So sa Proverbs 31, makikita natin that she's not only hardworking, but also generous. Masipag na, galante o mapagbigay pa. Ikaw na talaga. Masipag na. Tapos yung kinita, ipinamimigay mo pa. Hindi sa parang ipinamimigay mo na hindi ka nag-iisip. No, you just know how to meet the needs of different ones around you. That's a strength that we should carry. Strength to be generous, to bless others. So her giving is very intentional. Sadya ang kanyang pagiging mapagbigay. Focus sa iba, hindi lang sa kanyang sarili. Yung bang pag merong sobra-sobra, hindi agad naiisip mag-shopping para sa kanyang sarili. Naiisip niya yung pangangailangan ng iba. Yan ay lakas.
Are you crowned with this kind of strength to bless others? You know, the widow's offering sa Book of Luke, ang balo na nagbigay ng pinakamaliit, sabi doon, na sentimo. Ang sabi ng iba, ano ba yan? Nilakasan pang pagkalansing doon sa offering box kung tawagin. At sinabi nung iba, tingnan mo yung binigay nung matanda na yon. At si Jesus, sinabihan din niya kanyang mga disciples, nakita mo yung nilagay nung babaeng yon. Kala natin hindi si Jesus nagsasabi ng ganun, ano? Pero ang sumunod na litanya ni Jesus, pinapurihan siya. Sabi doon, she gave sacrificially, not out of abundance. Siya ang may pinakamahalagang ibinigay, valuable yung kanyang offering. So Jesus praised her generosity because she has given sacrificially. May babae rin sa Book of 2 Kings, chapter 4, verses 8 to 10, kung tawagin siya, the Shunammite woman. Ang Shunammite woman na ito, she generously offered hospitality sa buhay ng prophet na si Elisha. Si Elisha, kahit hindi siya tinatanong, in-offer niya ang kanyang tahanan. Ang sabi doon, because she is so initiative, may initiative siyang pinakita at mayroon siyang spiritual discernment, inalok niya. Kaya sabi doon, your generosity, even in your sacrifice, is seen and honored by God. Nakikita ng Diyos ang ating pagiging bukas palad, yung ating matulungin, pagiging galante, giver, generous. Sabi doon, you have a generous eyes. Kasi yung mata mo nakakakita ng need. Pag nabasa niyo yan sa Bible, this person has a big eyes or generous eyes, bountiful eyes. Ibig sabihin, walang pangangailangan na lumalagpas sa kanyang paningin. This is a different kind, a unique kind of strength that a woman or man should possess. Naalala niyo ba si Cornelius, isang lalaki sa Acts chapter 10, verse 4? Sabi doon, your prayers, Cornelius, and your gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Natandaan ng Diyos, nakikita niya. Kaya sabi doon, ito si Cornelius, hindi lang pala bigay ng mga kaloob sa mahihirap. Nananalangin, napansin ng Diyos ang kanyang mga kaloob. Kaya sabi doon, it came up to God as a memorial offering before Him. A generous person will prosper, but when you bless others, you yourself will be refreshed. Hallelujah. Ang taong matulungin, sasaganang pagmamuhay niya at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Praise the Lord. So maituturing na lakas ang pagiging mapagbigay. Strength to bless others. Hallelujah. Number 2 is the strength through the storm. Lakas sa gitna ng mga pagsubok. Lakas sa gitna ng mga banta sa buhay. Lakas sa gitna ng mga krisis. Mga grieving times. Pagdadalamhati. May lakas na taglay. Na kahit ang paligid ay hindi gaanong kagandahan ang mga nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, may taglay siyang katatagan at lakas sa gitna ng mga unos na ito. Sabi sa Proverbs 31 verse 21, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Sa Tagalog, ang sabi, hindi siya nababahala kahit sa panahon ng taglamig, sapagkat ang buong sambahayan niya ay may kasuotang mainit. So this verse symbolizes sa atin ng pagiging handa or yung preparedness and confidence. Bakit nadidevelop yung confidence na yon o yung pagiging handa natin sa mga panahon ng mga pagsubok na yan? Dahil may kakaiba kang taglay na lakas, pinaghahandaan mo kahit yung mga future events na crisis. Hindi ka nagmamaang-maangan na totoong may paparating, pero inihahanda mo yan para lagi kang may maitutulong sa iba. Hindi lamang sa sarili mo. Kaya sabi doon, your hard work is covering your household. Hindi lang sa sarili, kundi ang buong sambahayan. Tangay-tangay mo sa iyong kasipagan, sa iyong katatagan, sa iyong lakas.
Even in difficult seasons. Kaya lumalarawan yan yung mga pag-snow, yung heavy winter season. Nasabi nila pagka daw mga taglamig at winter talagang ang mga tao, maraming nadidepress. Kaya dito sa Singapore, mainit. Walang masyadong tawanan dito. Magandang galawan ng mga Pinoy. Pero pagka daw nando ka sa katulad ng Canada, ang daling malungkot na mga tao doon, lalo na pag bumababa na ang mga niebe. Pero sabi doon, kahit daw sa panahon ng mga taglamig, na parang wala kang makausap sa labas, walang tao sa paligid mong mag-i-encourage sa'yo, walang taong mangungumusta sa'yo kasi pare-pareho kayong dapat kumustahin kung ano na nangyayari sa inyo. Sabi doon, sila ay may taglay na katibayan, matibay, matatag, laging maaasahan. God gives you wisdom and strength to face uncertainties with courage. Hindi maiiwasan ang mga bagyo at pagsubok ng buhay. Yan ang hindi mo pinagpipray, pero dumarating. Kusang may pinagdadaanan. Di ba? Sino nagpray sa inyo? Lord, badalan mo naman ako ng pagsubok. Tiyak ko, walang nagpe-pray sa inyo yan. Pero ito yung kahit di mo ipinag-pray, abay dumadating. Kaya anong sabi doon? Naghahanda. Kaya pinalalakas natin ang ating mga sarili through the storm. Diyan tayo lalong tumindig ng may katatagan. Hindi tayo susuko. Lalo kang mag-exercise ng iyong spiritual muscles to overcome. Whether it be emotional pain, mga taong nakasakit sa'yo, ng abuso sa'yo, mga minasama ang pagtulong mo, ikaw nang tumulong, ikaw pang masama. In short, nasaktan ka. Yan, emotional pain. So let me encourage you tonight. You are strong. Wag mo nang i-nurse, baby, kawawa naman, nasaktan kasi talaga ako, PH. Okay, given, hindi itinatanggi na may nakasakit sa atin. But we need to keep moving forward. Amen. We need to be strong in times of this emotional pain. Maaring ito rin ay health issues sa inyo. Yung parang kasaya-saya ng buhay, biglang may balita na ikaw ay may matinding sakit, na para bang tataningan ang buhay. Yan ang parang iniisip mo, akala mo mabubuhay ka ng matagal, wala kang pakialam sa kung paano mo pinamahalaan ng iyong buhay. But then suddenly a news came. How can you be stable in times of this horrible news? Na matatanggal na sa trabaho, magkasakit, na parang ang gamutan ay libo-libo talaga, na parang wala ka namang pagkukunan at wala kang insurance. Health issues, financial struggles. These are real things na nangyayari sa buhay ng tao. We need to hold steady because you are crowned with strength, and that strength comes from the Lord Himself. Whether it be emotional pain, whether it be health issues, financial struggles, relationship issues, or spiritual dryness, may kalakip na lakas lagi ang Diyos para sa atin. Amen? So God's strength is unshakable in every trials. Tayo lang naman talaga ang nasishake, pero ang lakas ng Diyos, hindi siya natitinag. It is unshakable, this strength of God. He does not always calm the storm immediately, but He always strengthens us in the midst of it. Napakaganda ng sinabi na yon. Hindi natin masisiguro lagi nakakalma ang bagyo. Dahil susungin mo ang bagyo, pero ang sabi niya, tayo na lang ang patatatagin niya sa gitna ng bagyo. Kaya wag natin lagi ipanalangin, tapusin mo na Lord. Wag na Lord akong dumaan sa mga ganitong pagsubok. Yun lang ang nagpapatatag sa atin kung minsan. At sabi doon, yung ating endurance, it produces character sa atin. Pag hindi tayo sumuko, we endure until the end. It produces a character in us. So this strength is what we need, the strength from God. Sabi nga sa Isaiah chapter 41, verse 10, sabi rito, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Read my lips. Ang Diyos na nagsabi, I will strengthen you
and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Can you imagine? Ano ba yung mga pinapangambahan kasi natin? Ano ba saan ba tayo natatakot at nag-aalala? Ginagarantiyahan na ng Diyos sa atin, huwag kang matakot, anak. It will be fine. Kung kailangan daanan mo lang. Sasaiyo ako. Palalakasin kita. Sasamahan kita. Hallelujah. Puso-pusuan niya ako. Naririnig niyo tong mensahe na ito. At sabihin niyo, Amen, Lord, sa pagsama mo sa buhay ko. Sa gitna ng unos at sa gitna ng kasiyahan, kasama natin ang Diyos. Ang sabi doon, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Hallelujah. Dinedeklara ko ang pag-iingat na ito ng Diyos, ang kalakasan ito ng Diyos sa mga buhay ninyo, na mga nanonood ngayon, tanggapin natin ang lakas ng Diyos na ito. Maybe some of you are thinking, Lord, how long? I want to give up. How long? Receive God's strength tonight. Receive His power. And say, Lord, I'm receiving it. I'm not going to give up. I'm pressing in. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Diyos sa pangako niya na ikaw ay kanyang palalakasin at tutulungan, ikaw ay kanyang iingatan at ililigtas. Sabi ng Psalm chapter 46 verses 1 to 2, God is our refuge and our strength. He is our ever-present help in times of trouble. An ever-present help. Ibig sabihin, laging handa. Hindi mo pa tinatawag, andyan na. Nakatingin all throughout sa atin, nakamatsyag sa atin araw at gabi kung paano tayo mag-respond sa mga pagsubok na ito. The storm doesn't mean that God is absent. It means He is preparing to reveal His power to us. And sometimes, listen to this, sometimes He calms the storm, sometimes He calms us, His children. May storm man, pero tayo ang kinalma, hindi man kinalma ang bagyo. Strength to bless others. Strength through the storm. And lastly, strength in identity. Anong sabi sa verse 25? Ito ang kanyang identity. She's clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Hallelujah. Ang suot niya ay katatagan at karangalan, buong siglang humaharap sa kinabukasan. Suot-suot lagi iyon. Ang identity natin, tayo ay may karangalan, may katatagan, at sabi doon, we will laugh at the days to come. Hindi pa iyak, patawa. Hindi pa hirap, pasagana. Hindi pa pangit, paganda ang buhay. Amen. Huwag niyong pangarapin na ang buhay niyo, naku, papangit ng papangit. Wala naman sigurong mga ngarap na sana ang buhay ko ay maging pangit habang tumatanda. Dapat ay paganda ng paganda ang kulay ng buhay dahil kasama natin si Kristo Jesus sa buhay natin. We are strong not because of what we do, but because of who we are in Christ Jesus. Because our worth is not defined by our job. Hindi ka kinikilala dahil sa ikaw ay inhinyero, ikaw ay doktor, o ikaw ay katulong sa bahay. Hindi ito nagde-determine ng iyong salary or immigration status natin. But by the dignity God clothes us with. May dangal siyang isinuot sa atin, isuot natin lagi yon. Maglalakad tayo with our head held high. Hindi parang laging nakayukot hiyang-hiya. Tayo ay may dangal. Kinoronahan tayo ng Diyos ng lakas. Kaya nating harapin kahit sino at kahit anong pagsubok, mapagtatagumpayan natin. Can you hear me? You will overcome. Those of you who are watching, maybe you are in the hospital, maybe you are in your room, you are crying, and ikaw'y naitag dito sa message na ito. This message is for you. Mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang ikaw ay manatiling lugmok dyan sa iyong kinalalagyan. You are clothed with dignity. You are not just a worker abroad, but you are a vessel of hope and blessing.
sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, whether it be Philippines or Australia or Hong Kong, we are not just working, but we are a vessel, sisidlan, channels of God for His hope to be released to people and His blessing to be released to people. So the future may be uncertain, but you can face it with peace. Hindi man tiyak ang ating kinabukasan, pero maharap natin ito ng may kapayapaan. So the enemy attacks your identity because he is afraid of your authority. Alam niya kasi na may kapangyarihan tayo. Kaya ang kanyang i-challenge ay ang inyong identity. Sino ka ba? Ano ka ba sa harapan ng Diyos? I-challenge niya na wala kang silbi sa harapan ng Diyos, useless ka, wala kang talino, mangmang, wala kang natapos. Sasabihin niyan lahat ng kaaway sa atin. Because if you will be awakened to the authority that you carry, you can move mountains. Sabi doon, by the faith of a small of a mustard seed, you can move mountain. And you can say to this big mountain, move to the other side, and it will move to the other side. You understand what I'm saying? The future may be uncertain, but you can face it with peace. So stand firm, even in weakness. Stand firm and strong, even in times of rejection or uncertainty. So let our confidence be rooted in God's promises, not on worldly security. Sa mga pangako ng Diyos, hindi sa pangako ng mundo, hindi sa pangako ni ma'am at ni sir, hindi sa pangako ni boss at baka bukas makalawa, yung pinangako niya sa yung siguradong lagi kang may trabaho, sinabi niya sa iyo redundant na ang iyong posting, makakalipat ka na at makakahanap ka na ng ibang trabaho. Ang dami ngayon na nagka-cut sila ng mga hiring and mga staff because of the crisis around the world. That's why this message, if we are aware of our posture, that God is our ever-present help in times of trouble, we will remain strong. Amen? You are not what your fear says about you, but you are who God says you are. Hindi yung kung ano yung ikinatatakot mo. Hindi ka yun. But you are chosen. You are loved and you are empowered by God. Forgiven by God. That's why we have to remember this. That God sees every labor. He sees every tears and every act of our love. He is the rewarder of the faithful. And your strength is not in vain. It is part of our legacy. Maipapamana natin ang lakas na ito as the younger generation see us. We are modeling it to them. They will run the race strong and powerful as well. So when your identity is secure, your strength becomes unstoppable. Amen. So powerful declaration I want to give to you tonight. Kung meron kayong kamay, taas ninyo to receive wherever you are. And I will declare this with you. Amen? Are you ready? Say amen as you read this. I declare that you are a child of God and you are not defined by your failures, but by His grace. Stand strong in the name of Jesus. You will stand strong in your new identity because in Christ you are bold, you are free, you are strong. Hallelujah. Praise the name of the living God. Thank you, Jesus. So when your strength, wear your strength like a badge of honor. Amen. Bless others through your giving and face tomorrow with faith. Cling to God who holds your future because you are warriors of faith and carriers of hope. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. If you are here, it's your first time to watch this online service. Tonight is the night of your salvation. Subukan mo ang Diyos. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. That is the only way. And if you'll pray this prayer with me, banggitin po ninyo ng inyong mga bibig. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus,
lumalapit ako sa iyo. Ikaw lang ang aking kaligtasan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan. Tonight, I give my life to you. I surrender my life to you. Be the Lord of my life. Magmula ngayon, Panginoon, pamahalaan mo ang buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. If you have prayed that prayer, the Lord took you seriously, and He promised you He will never leave you nor forsake you. Kaya patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya, patuloy kang maghanap ng community na ikaw ay lalago, magkaroon ka ng support group in times of your needs. People will pray for you. And Cornerstone is always here online, 9 p.m. every Sunday. If you are living in Singapore, meron po kaming 6 services that you can choose from. Weeknight service on a Wednesday night and 5 services on Sundays. Wala na kayong excuse. Wala kayong dahilan para hindi makakilala sa Panginoon at lumalim sa inyong pananampalataya. Praise the Lord. Message us on this page and we will assist you kung saang services kayo akma. Amen? Till our next part ng series natin this Sunday, magkita-kita po tayong lahat. Magpahinga kayo ng mabuti, alisin ang mga masasamang iniisip, dahil ang masasamang iniisip di naman mangyayari. Payapain ang kalooban, matulog ng mahimbing, magpaganda araw-araw, dahil mahal tayo ni Lord. Amen. Sabi niya, cast all your cares upon me, because He cares for you. God bless you. I love you. Mwah!